Kumusta? Mabuti mo, friend. Pwedeng magtanong? Anong itatanong mo? Di ba may nakita akong, di ba may nakitang barbero na malapit dito? Or? Diretso mo lang yan, oh. Ay, ito na. Oo, okay lang, okay lang. Diretso lang. Oh, sige, salamat po. Straight ahead. Straight ahead. Hi, are you open? Yes. Yeah? You guys do touch-ups? Yes, sir. You guys do touch-ups on fades and whatnot? Barber fades. Ha? Fade. Okay lang kung i-film ko para sa may content creator ako. Okay ba? Tapos i-share ko sa social media ko para ang init sa labas. Pasensya, pawis ng pawis ako. Oh, dito ako nagstay sa BGC's. Kumusta ba yung holiday nyo? Ito lang. Okay, Hindi ko alam holiday pala sa Oo nga, araw ng Kagitingan. Kagitingan. Galing ko ang Tagalog. Well, salamat. Nahihirapan pa ako sa NG sound, yung kagitingan. Kagitingan. Mahirap sa dila ng mga Amerikano. You're from US? Opo, sa yung Utah State. Alam nyo, yung malapit sa California, Utah Jazz, yung Utah Jazz. Ano kami, sa gitna mismo ng Rocky Mountains. Okay. I have friends in Texas. Ay, saan sa Texas? I don't know. Ang laki ng Texas. Ipinanganak ako sa Texas. Yung tatay ko, dating sundalo, kaya na-station siya sa malapit sa Houston, yung noon pa. Taga rito po kayo, sa Manila mismo? Yes po, taga rito. I'm from Bicol. Ay, Bicol! Yes. Bicolano? Bicolano. Galing. Bicol. Paano sabihin, magaling kayo mag-Bicolano? Yeah. Paano sabihin, konti lang? Konti lang, Uy, hala. Nakalimutan mo na eh. Nalimutan ko na. Good afternoon. Ano yung good afternoon? Good morning. Ay, nawala na eh. Yung first language mo ba or pangalawa? Yung Bicolano? First language. Ay, first language. I stay in Manila over 10 years. Ay, grabe. I forgot yan. Kamusta dito para sa inyo? Okay lang? Okay lang. Tapos saan kayo natuto na parang sabihin nito sa Tagalog? Maggupit? Tama ba yun? Yeah, tama po. Mabuti naman kasi nakita ko yung shop niyo kanina sa lakad ko kanina. Kasi ayaw ko sa BGC kasi parang parang sterilized na version ng Pilipinas, walang jeepney, walang mga street vendor, walang trike, walang ganon. Kaya sabi ng hotel staff sa likod, dito may barangay na talagang tunay na Pinas. Kaya tuwing umaga dito ako lakad-lakad. Pawis ako, pasensya po. Masyadong malaki yung katawan kaya palaging mainit ako. Pati rin dito sa Pinas. Marami kayong mga dayuhan na nagpagupit dito? Mga friends. Okay. You're a vlogger, sir? Opo. Ano yung subscribe? Tagalog Kurt. Tagalog. Kurt ang pangalan ko, K-U-R-T. So, sa Instagram, Utah, or YouTube, yung mga ganun, Tagalog Kurt yung handle ko. Nag-start ako ng content creation noong 2018. Kasi dati ako nakatira dito sa Pinas, doon sa Northern Luzon, yung mga obra, mga Pangasinan, yung mga ganun. Tapos doon ako natuto ng Tagalog. Tapos umuwi ako sa States. At mga 15 years hindi ako bumalik dito sa Pinas kaya nawala yung Tagalog ko. Grabe talaga yung Tagalog ko. So sa 2018, nag-start ako ng Instagram account, tawag Tagalog Kurt, para magiging isang tulong sa akin na matuto ng Tagalog ulit. Okay. Tapos yun na. May ba kayo para sa shop niyo? May Instagram account or mga ganon? FB page. FB page. Sige. Itatag ko kayo. Para ipapakita ko sa lahat. Masarap talaga yung fresh na gupit.
Pati sa panahon na ito. Sobrang init. Oh, walang nagsabi sa akin na Abril yung pinakamainit na buwan dito eh. Tapos next month, di ba may yung start ng tag-ulan, lang, lumalamig or hindi masyado sa rainy season? Lalamig yung panahon or hindi naman? Sakto lang. Hindi. Tapos ilang mga taon paano sa minutes na tagal, naggugupit? Tama ba yun? We have to. Ay, galing. Yung yun, bagong career. Ako, lang ito, 3 weeks itong parang working vacation ito. Kasi dito ako para matuto ng malalalim na Tagalog talaga. Oo. Tapos babalik ako dun sa amin. Sa trabaho, sa mga responsibilidad, yung mga ganon. How long do you stay here, sir? Ha? How long do you stay here? Lang, hanggang sa 23 lang. Oo. And then you'll be back to. Opo. Sana babalik ako dito sa soon. Yeah. Kasi it's more fun sa Pilipinas, di ba? Yes. Yung pagpagupit, talagang yan yung parang sabihin nito sa Tagalog, parang recession-proof na trabaho, di ba? Kasi kahit anong nangyayari sa economy, lahat ng mga tao kailangan pa ng mga gupit. Yes. Kahit yun yung pandemic talaga ang oo. Dito sa Pinas during habang sa pandemic, sarado na ba yung mga barbero? Hindi. sarado pero mas yung mga ginawa ng tao nag-service. Ay, okay. Tapos yung yung salitang gupit, ano ba yung mas tamang yung Alin ko? nagpapagupit ako or pinapaggupitan ko? Nagpapagupit. Nagpapagupit ako. Nagpapagupit pa. Tapos kayo, pinapaggupitan nyo ako. Tama ba yun or? Yung ginugupitan. Ginagupitan Yes, nyo ako. ginugupitan kita. Ginugupitan. Ay, okay. Nagpapagupit ako at ginigupitan mo ako. Yeah, Oh, sige. White hair na yung... Oo nga. Parang wala yun na sir. salt and pepper na yung Yung hair mo, buhok ko. na. White hair na. Hindi ka nagpapakulay. Oo, hindi. Ah, Yung okay. pagbata pa ako sa aking mga 20s, Okay. nakakita ko yung pinaka first na white hair. okay. Tapos ginagamit ko yung hindi ko lang kung paano sabihin ito sa Tagalog, tweezers, parang gumaganito ako sa Oo. mga white hairs. Tapos pag nag-30 na ako, ang dami, sabi ko ayaw ko na. Parang mas kwapo yung salt and peppers. Kasi sa family namin, walo kami magkakapatid, either magiging kalbo ka na or may white hair ka. At tapos ako, may white hair. Swerte naman. Pero gusto nyo din po matuto ng mga dito lang. Oo, syempre. Yung gusto ko is, gusto kong talagang magiging matatas sa Tagalog muna. Kaya pwede akong diretso sa aking pag-uusap. At pagkatapos gusto kong matuto ng Ilocano, Cebuano. Kasi dati, di ba, nakatira ako doon sa Ilocos Norte. Kaya may kaunting alam ako sa Ilocano, pero gusto kong magiging napakahusay talaga. Nahirapan ako mag-Ilocano. Oo ba? Oo nga. I have my sister there. Nasaan siya? Sa Cagayan Valley. Ay, okay. Yeah. He lived there for 30 years. Oh, wow. Marunong siya mag-Ilocano. Yeah. Oh, iba talaga yung tunog ng mga salitang Ilocano. Kasi Nakakatuwa. parang ano yung sinasabi nila, ay ayatan kita Yeah. awanti pa knarod, yung mga ganon. Pero yan yung pangalawang wikang Pilipino gusto kong matutunan. Tama ba yun? Matutunan ko? Ay. At pagkatapos ng Ilocano, sana Cebuano. Kaya sa isip ko, kung may alam ka sa Ilocano, Tagalog at saka Cebuano, parang buong Pilipinas yun, di ba?
pwede kang makipag-usap sa kahit anong tao. Opo. Anong tawag naman yun sa Tagalog? Mga fly? Okay. Langaw. Langaw? Yeah. Langaw, mga langaw. Sumasabay pag nagbubukas yung sliding door. Ay, oo. Sa labas kasi yun. Mas gusto nila dito sa Mas Lao. malamig. Gusto nila siguro ang pagupit. Ang haba ng buhok ng mga langaw. Nakakatuwa. Eh, Tapos anong klaseng gunting ba yun? Tama ba yun? Gunting? Scissor? season. Anong tawag ng gunting ng ganyan? Tiling season. Ay, okay. Sa English. I don't know what. Parang walang Tagalog para yung mga gano'n. Ayun! Parang Brad Pitt na Ang galing, ayun. Perfect ito. Magkano po? 90 lang. 90? Subscribe ko yung mo. Yung Ayun. sulat mo. Ano lang siya? Tagalog Kurtz. Ayun, sige. Salamat po. Sa inyo lang yung berya. Oo, okay lang. Thank you, sir. Anong pangalan nyo? Jay po. Jay po. Opo, Ako si Jay Kurt. Camis Kurt. Ito yung kapatid na, ay, Opo, galing. younger Oh, nakakita sister ko. Yung sa mukha, parang Opo. kapatid. Younger sister. Thank you, Ay, sir. sige, ingat po kayo. Have a nice time, Thank sir. you. You too. It's a good haircut. It was, he was only charging about $1.50. And, my haircuts in the States are usually like $25, $30. I go to like Great Clips, nothing special. So I gave him 20 bucks because he did a great job and he was super quick, very conversational. I learned some new vocabulary words, so, and it looks good. I think it looks great, so fantastic job. So if you guys are in the area, this is, I think, Barangay Sembo. It's behind the Hyatt Hotel in BGC. So if you need a haircut, go see Jay and his sister. They do a great job. See, for me, this is the real Philippines. You've got people walking around. It's kind of chaotic and beautiful. There's Saudi stores. Kids are playing outside. People are watering flowers. It's the neighborhood that I grew up in like the 80s and 90s. This is it. I think that's why I connect so much with just the feeling of a barangay. Yung mga nararamdaman, yung pakiramdam sa barangay, iba talaga. It's like, it's home, you know? I love it.